Magandang araw muli sa inyo, mga kapatid ko sa pananampalataya. Tayo ay patuloy na magsaliksik at mag-aral ng kanyang mga salita. Ang topic po natin ngayong araw na ito ay patungkol po sa iglesia o iglesia ng Diyos sapagkat ito'y tanong po na nanggaling po kay Paul Cabrera. Basahin natin, Brother Owen, ask ko lang po, yung binanggit sa Biblia kung nangagkakatipon kayo sa iglesia sa unang Korinto 11:18, may binanggit na iglesia o church sa Bible. Ito po ang iglesia ng Diyos o Church of God. Dapat po bang umanib dito? Bago po natin sagutin itong tanong mo, nais ko po munang i-welcome ang bawat isa sa atin sa ating pong pag-aaral. Kaya please like and subscribe to our channel. I-click mo na rin yung ring bell button para sa mga bagong update natin. Ano po? At ngayon, mabalik po tayo. Sa ganito pong pag-aaral, ay doon tayo kumukuha ng tamang topic sa mga kasulatan. Kaya tamang-tama ibinigay mo itong kasulatan na kung saan ay pagkaunawa mo ang tinutukoy na iglesia o iglesia ng Diyos ay doon aanib. So basahin natin itong talatang ito na ibinigay mo. Dito sa unang Korinto 11:18, basahin natin, sapagkat nabalitaan ko, una sa lahat, na tuwing nagtitipon-tipon kayo bilang iglesia, nagkakaroon kayo ng pagkakapangkat-pangkat at medyo naniniwala ako na yan nga ang nangyayari. So itong talata na ibinigay mo, no, medyo confusion. Bakit? Nakakalito, di ba? Nagkakaroon ng pagtitipon ang tinatawag na iglesia. Ang ibig sabihin po ng salitang iglesia, ito po ay kalipunan ng mananampalataya. Tandaan po ninyo, no? Mananampalataya. Ibig sabihin, sumasampalataya sa Diyos. Sumusunod sa paraan at utos ng Diyos. Mga tinatawag na taga-sunod ni Jesus, para maintindihan po natin. Pero dito sa talatang ito na ating binasa, hindi nyo naunawaan ba yung salitang iglesia ay dapat talaga sumusunod sa paraan at utos ng Diyos? Bakit sinasabi ni Pablo, ang sabi niya dito, ulitin natin, sapagkat nabalitaan ko. Ano nasagap na balita ni Apostol Pablo? Una sa lahat, sa tuwing daw nagtitipon-tipon sila sa iglesia, nagkakaroon ng pagkahati-hati. Yan, pagkapangkat-pangkat. Bakit nahati? Hindi po pwede mahati ang iglesia. Hindi po magkaroon ng pagtatalo o division sa loob ng iglesia. Bakit po naniniwala si Apostol Pablo sa ganitong bagay na nagaganap at nangyayari sa loob ng iglesia? Kaya ito ang sabi niya. Kung babalikan po natin yung verse 17, ano sabi niya dito? Tungkol sa bagay na tatalakayin ko ngayon ay hindi ko kayo mapupuri dahil ang mga pagtitipon ninyo ay nakakasama sa halip na nakakabuti. Kung papansinin po ninyo. Di ba kaya nga ikaw ay papasok sa iglesia para magkaroon ng sama-sama, para matulungan ka sa pangangailangang espiritual, mapalago ang iyong pananampalataya, makilala mo ng lubusan ng Diyos, at makita natin yung kabutihan ng Diyos na nagaganap sa loob ng iglesia. Bakit sinabi ni Apostol Pablo na hindi niya pinupuri yung mga kapatid niya sa pananampalataya? Sa halip daw yung kanilang pagtitipon ay makabuti, nakakasama pa. Napansin po ninyo? Kaya dito sa tanong mo ninyo, kung babalikan natin, kung ang gusto nating malaman ay yung pag-anib, pagsama sa mga dapat samahan ng mga grupo, ay hindi po talaga tayo aanib sa iglesia. Hindi po ganun ang tamang pag-anib. Kasi po, kung talaga ang pag-anib, dapat hindi ka magkakaroon ng division kung umanib ka diyan. Hindi magkakaroon ng kaguluhan. Hindi magkakaroon ng pagkapangkat-pangkat. Nakita mo? Kasi ganito yan. May mga bagay na ginagawa nila sa kanilang pagtitipon ay hindi nauunawaan.
ang mga pamaraan at utos ng Diyos. Marahil hindi nila nauunawaan ang mga bagay na espiritual na pagkaunawa sa mga ipinapagawa ng Diyos upang sila'y lumago at maging kalugod-lugod sa harap ng Diyos kung sila'y gagawa ng mabuti at kung sila'y magbabanal sa harapan ng Diyos. So, hindi magkakaroon ng ganitong kaguluhan sa loob ng iglesia. Kaya kung ang tanong mo ay pag-anib, hindi po pwedeng umanib sa iglesia. Dahil ang Diyos ay mabuti. Kaya kung ang Diyos ay mabuti, ang reflection ng iglesia ay magiging mabuti din. Dahil doon sila nakakonek, sumusunod. Ibig sabihin, ang iglesia ay aanib o susunod sa paraan at utos ng Diyos. Yung pong salitang pag-anib, ito po ay pagsunod sa kalooban ng Diyos. So, ibig sabihin, hindi po tayo aanib sa iglesia. Sa Diyos tayo aanib. O, basahin natin itong pangungusap na ito para maintindihan po natin. Ano po? Dito sa mga sulat ni Apostol Pablo, mga taga-Roma 12:9. Ito po ang dapat nating maunawaan. Ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw, kapuotan ninyo ang masama, makisanib kayo sa mabuti. O di ba? Kung ang iglesia ay hindi gumagawa ng kaguluhan, di ba? O ng anumang bagay na magkakaroon ng pagkapangkat-pangkat, kasi po doon nangyayari yung sama ng loob ng bawat isa. Amen. Kung may pagmamahal ang iyong kapatid sa kapwa-kapatid sa pananampalataya, hindi makakagawa yan ng masama. Kaya pag sinabi dito, kapuotan ninyo ang masama, ibig sabihin lalayo kayo sa masama. Hindi ka gagawa ng masama sa iyong kapatid sa pananampalataya. Kaya kung ikaw ay nakaanib sa mabuti, sino ba yung mabuti? Sinasabi nga ng iba, wala namang perpektong church. O tama. Wala ngang perpektong church. Kaya nga nagiging perpekto ang church kung ikaw ay nakasanib doon sa mabuti. Sino ba ang mabuti? Di ba't ang Diyos? Diyos lang ang mabuti. Kaya ang iglesia o kapwa mananampalataya o lahat ng mananampalataya ay nakaanib sa Diyos. Para yung reflection ng Diyos na banal at mabuti mag-reflect sa iglesia. Iyan tanong. Dito sa iyong gustong malaman, ang pagkaunawa mo yata ay aanib sa Church of God, sa mga mananampalataya. So, hindi po tayo aanib sa iglesia, kundi yung lahat ng mananampalataya o yung iglesia na tinatawag, nakaanib doon sa Diyos na buhay. Dito sa sinasabi sa mga talata na isinulat ni Apostol Pablo, dahil ang Diyos ay mabuti. Kaya sinabi ni Apostol Pablo, makisanib kayo sa mabuti. Sino ba ang mabuti? Di ba't ang Diyos? Alamin natin sa kasulatan. Ito po ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus na makisanib tayo sa mabuti, na walang iba kundi ang Diyos ay mabuti. Basahin natin dito sa mga sulat ni Marcos 10:18. Sumagot si Jesus, bakit mo sinasabing mabuti ako? Ang Diyos lang ang mabuti, wala nang iba. Alam niyo po sa talatang ito, para makita natin. Ang pangungusap na ito ay kailangan natin lawakan ng ating pag-iisip. Bakit? Si Jesus ba hindi mabuti? Bagamat sinabi niya na, bakit mo sinasabing mabuti ako? Para i-emphasize niya na hindi lang siya ang mabuti. Isinama niya pati yung kanyang ama. Yan ang dapat nating malaman sa talatang ito. Ang Diyos lang ang mabuti, wala nang iba. Si Kristo ba hindi Diyos? Di ba't may pagka-Diyos din po ang ating Panginoon? Kung ganun din ang Ama, may pagka-Diyos. Kaya sinasabi dito, ako at ang Ama ay isa. Kaya sa Diyos tayo aanib, kay Kristo at sa kanyang Ama. Bakit? Kung sasampalataya ka lang sa anak, hindi ka sasampalataya sa Ama? Ang gusto ng ating Panginoon Kristo, sasampalataya tayo sa Ama, sasampalataya din tayo sa Kanya.
Ito ang sinasabi doon sa mga sulat ni Juan sa 14:1. Basahin natin. Anong sabi po dito? Yan. Huwag magalimayhanan ang inyong puso, magsisampalataya kayo sa Diyos, sa kanyang Ama. Magsisampalataya naman kayo sa akin, kay Kristo Jesus. Di ba? Kaya yung pagsampalataya natin sa Ama at sa Anak, iisa po yung ating sinasampalatayanan. Sumasampalataya tayo kay Kristo, sumasampalataya din tayo doon sa kanyang Ama. Kaya dapat nating malaman ang talatang ito nating binasa, hindi tayo magkaroon ng pagkalito. At sinabi sa kanya ni Jesus, bakit tinatawag mo akong mabuti? Walang mabuti kundi isa lamang, ang Diyos. May mga kasing ganyang mga version na hindi natin agad maintindihan. Akala natin isa lamang. Kasi nga katulad dito, 10:30, ako at ang Ama iisa. Kaya diyan tayo malilito, akala natin isa lang yun. Siya na rin ang Ama, siya rin ang Anak. Dapat natin malaman may sariling kalagayan ang Ama, may sariling kalagayan yung Anak. Kaya sinasampalatayanan natin ang mag-amang ito, 'di ba? Kaya pag sampalataya mo sa Diyos Ama, kailangan mo ding sumampalataya dun sa kanyang Anak, which is sa ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, dahil ang inyong unawa dito sa inyong gustong ipaliwanag 'no, hindi po tayo aanib sa iglesia kundi doon sa Diyos tayo aanib sapagkat sa Kanya manggagaling yung mga aral at turo, yung pamamaraan para dapat nating sundin. Doon ka aanib. Ang iglesia doon nga nakaanib. Kaya lahat ng mananampalataya doon sumusunod sa nagtayo ng iglesia. Hindi yung iglesia ng Diyos, hindi ka doon aanib, kundi doon sa nagtayo, doon ka aanib. Sino ang nagtayo ng iglesia? Di ba't ang Diyos? Amen. Kaya kung pupuntahan natin ito, no, balikan natin itong Roma 12:9. Ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. So, ibig sabihin sa bawat kapatid sa pananampalataya ay magkakaroon ng pagmamahal. May malasakit, may pagtulong sa mga nangangailangan sa kapatid sa pananampalataya. Hindi magkakaroon ng kaguluhan base dito sa ating binasa. Ulitin ko po no. Sapagkat nabalitaan ko una sa lahat na tuwing nagtitipon-tipon kayo bilang iglesia, nagkakaroon kayo ng pagkapangkat-pangkat at medyo naniniwala ako na yan nga ang nangyayari. Bakit? Bakit may ganong pangyayari o nangyayari sa loob ng iglesia? Kasi nga po, hindi sinusunod itong pamaraan ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, walang pagpapaimbabaw, ibig sabihin walang plastikan. Maging totoo ka sa iyong kapatid para hindi magkaroon ng kaguluhan sa loob ng iglesia. Kasi kung nakaanib ka sa Diyos, walang kaguluhan yun. Kaya makisanib kayo sa mabuti. Kaya ang reflection ng mabuti, matatanggap ng bawat mananampalataya. Kaya kung itutuloy natin, walang kaguluhan na magaganap sa loob ng iglesia. Sa pag-ibig sa mga kapatid ay magagmahalan kayo sa kapurihan ay ipagpauna ng isa't isa ang iba sa ibang salin para mas malinaw. Magmahalan kayo bilang magkakapatid kay Kristo at maging magalang sa isa't isa. Iyan po ang dapat nating gagawin sa loob ng iglesia. Magagalangan tayo, magmamahalan. Amen? Ibig sabihin, sa Diyos tayo nakaanib, hindi sa iglesia. Kaya ang nais ng Diyos, magmahalan tayo ng tapat, iwasan ninyo ang masama, yung maging magulo ang bawat kapatid sa pananampalataya. Kasi yung masama, bakit nakakapasok yung masama sa loob ng iglesia? Kapag nagkakaroon ng self-interest na po ang bawat isa. Bakit? Yung sarili niyang interes ang gustong mangyari. Hindi masunod yung kalooban ng Diyos. Kaya mali ang pag-anib sa iglesia.
kaya nagkakaroon ng kaguluhan. Kaibigan Paul o kapatid ka kita sa pananampalataya, kung naunawaan mo ito, kaisa ka namin sa pananampalataya. Tayo ang tinatawag na iglesia, na ibig sabihin tayong mga kalipunan na mananampalataya, sumasampalataya sa Ama, sumasampalataya sa Anak. Kaya tinatawag kang iglesia. Bakit? Dahil sinusunod natin yung pamaraan at utos ng Diyos, na kung saan ay hindi tayo nagiging plastikan sa isa't isa, nagmamahalan tayo, iniiwasan natin ng gulo at masama. Ang ipapalit natin ay yung mapapurihan natin ang Diyos, sapagkat ang Diyos lang ang mabuti. Amen? Kapag gumagawa ka ng mabuti, kaanib ka. No? Kaanib ka. Ibig sabihin kaanib. Kapatid ka sa pananampalataya. Aanib tayo, hindi sa iglesia, kundi sa Diyos. Kaya ang isusunod na talata dito, ito po ang magaganap sa atin. Magmamahalan tayo bilang magkakapatid kay Kristo at maging mag-aalang sa isa't isa. Paano ba maging mag-aalang? Hindi mo dadayain, hindi mo gugulangin, kundi naroon lagi ang pagtulong mo sa iyong kapatid sa pananampalataya. Iyan po ang reason ng Diyos kung bakit nagtayo siya ng iglesia. Kaya ang gusto ng Diyos sa bawat mananampalataya, sa bawat tao na sumasampalataya, magkaroon ng pagmamahal sa kanyang kapatid sa pananampalataya. Amen? Kaya dito pumapasok yung perfect na church, sapagkat yung kanilang inaniban yung Diyos na perpekto. Kaya ang mga bawat mananampalataya nagiging banal dahil sumusunod sila sa Diyos na banal. Amen? Ang kabanalan nanggagaling sa Diyos, kaya nagkakaroon ng reflection, ibig sabihin nagmamanifest sa bawat mananampalataya dahil sinusunod nila yung pamaraan at utos ng Diyos. Kaya naiiwasan yung kaguluhan sa loob ng iglesia. Kaya sabi dito, sa loob ng iglesia ay hindi na magkaroon ng pagkapangkat-pangkat, ay gawin natin yung kalooban ng Diyos. Amen? Kasi nga po, may mga ganito ang nangyayari talaga. Kung pupuntahan pa natin yung verse 16, ang sabi dito, kung mayroon mang gustong makipagtalo tungkol dito, wala na akong masasabi dahil ito ang aming kaugalian at ito ang sinusunod ng mga iglesia ng Diyos kahit saang lugar. So, sinusunod ng iglesia yung mga pamaraan at utos ng Diyos. Hindi tayo aanib sa iglesia ng Diyos. Ay may nagtayo ngayon, iglesia ng Diyos, doon daw aanib. Ay mali po yun. Ang Diyos ang aaniban natin para tayo ay mabigyan ng kabanalan, magkaroon tayo ng kabutihan, matuto tayong sumunod sa kanyang pamaraan at utos. Malinaw po ba sa inyo? Sana naunawaan mo kaibigan itong ating pinag-uusapan. Hindi aanib tayo sa iglesia ng Diyos. Sa Diyos tayo aanib, kay Kristo at sa Ama. Susundin natin yung pamaraan at utos ni Kristo at nung Ama. Kasi iisa naman yung susundin natin eh. Iisa ang pamaraan ni Kristo at ng Ama. Yung pamaraan at utos galing sa Diyos, kay Kristo at dun sa kanyang Ama. Amen? Amen po ba? Naliwanagan po kayo? Kung kayo nakaunawa, please like and subscribe to our channel. Dahil binasa natin sa kasulatan ang mga salita ng Diyos na magbibigay sa atin ng pangunawa. At kung kayo ay nakaunawa, huwag naman kayong makalimot na mag-like at mag-subscribe sa ating channel. I-click mo na rin yung ring bell button para sa mga bagong upload po natin. Okay na po ba yon? Sana po inaliwanagan muli kayo sa ating pong pag-aaral na naging topic po natin ay Iglesia ng Diyos. Hindi doon tayo aanib, kundi aanib tayo sa nagtayo ng iglesia. Ang nagtayo ng iglesia ay ang Diyos, ang inilagay na mamumuno sa loob ng iglesia, walang iba kundi yung kanyang anak na si Jesucristo. Okay na po ba yon? Hanggang sa muli ng ating pag-aaral, nawa po ay patuloy kayong sumuporta at magbigay po ng mga komento para mapag-aralan pa natin yung mga hindi pa rin yung nauunawaan. So salamat pong muli sa inyong panahon at pakikinig. Ibalik natin sa Diyos ang kapurihan, kadakilaan at kapangyarihan, sa Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Maging sa kanyang bugtong na anak na si Jesucristo, hanggang sa muli. Amen.